Pamela's point of view. Hindi ko kailanman naisip na sa isang bar ako mapupunta para magtrabaho. Kung may nagsabi sa akin noon na darating ang araw na magsusuot ako ng maiksing uniforme at maghahain ng alak sa mga taong halos hindi ko kilala, malamang ay tatawanan ko lamang sila. Pero maraming bagay sa buhay ang hindi nangyayari ayon sa plano. At isa na ron ang sitwasyon ko ngayon. 2 buwan pa lang nakakalipas mula nang mawala ang mama ko. Pero pakiramdam ko, ilang taon nang lumipas sa dami ng problemang iniwan niya sa akin. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung nasan siya at kung buhay pa ba siya. Ang alam ko lang, isang araw ay basta na lamang siyang hindi umuwi. At pagkatapos nun, sunod-sunod nang dumating ang mga taong naghahanap sa kanya dahil sa mga utang na iniwan niya. Ayos ka lang ba? Tanong ni Cherry, kaibigan ko. Hindi ako okay. Stress na stress ako sa iniwang kalokohan ni mama. Ako ang nagdudusa eh. Ano ba naman kasi ang nanay mo? Napakawalang kwentang magulang. Imbis na sana siyang magtataguyod sa'yo, naging pasakit pa siya. Noong una, ang akala ko simpleng utang lamang yun sa mga kakilala niya o sa ilang lending company. Pero nagkamali ako. Nang puntahan ako ng 2 lalaking nakaitim sa inuupahan naming apartment, doon ko nalaman na malaki pala ang utang niya sa may-ari ng isang bar sa syudad. Hindi ko alam kung paano siya umabot sa ganung sitwasyon dahil hindi naman niya ikinikwento sa akin ang mga problema niya. Ang alam ko lang ay ilang buwan siyang naging kakaiba. Mas madalas siyang wala sa bahay at mas madalas din siyang umuuwing pagod at iritable. Dahil hindi nila mahanap si mama, ako ang ginawang pambayad. Hindi naman nila ako pinilit na maglabas ng pera dahil alam nilang wala akong maibibigay. Sa halip, inalok nila ako magtrabaho sa bar bilang kabayaran sa utang. Wala akong gustong tanggapin sa alok na yun pero wala rin akong ibang mapagpipilian. Wala akong sapat na ipon at wala rin akong kamag-anak na matatakbuhan. Kaya sa huli, napilitan akong pumayag. Mula noon ay nagsimula ng panibagong bahagi ng buhay ko. Sa unang araw ko pa lamang sa bar, gusto ko nang umatras. Masyadong ibang mundong yon kumpara sa nakasanayan ko. Makukulay ang ilaw, malalakas ang musika, at halos lahat ng tao ay may hawak-hawak na alak. Ang ibang waiters tila sanay na sa ganung kapaligiran. Nakikipagbiruan sila sa mga customers at parang wala lamang sa kanila ang mga tingin. Matagal ko nang gustong iwasan. Ako naman halos hindi makatingin ng diretsyo sa mga tao, lalo kung nailang nang ibigay sa akin ng uniforme. Nang makita ko yon, agad akong napahawak sa noo. Talagang ito ang susuotin? Tanong ko sa babaeng namamahala sa mga staff. Tumango siya habang abala sa pagtingin ng schedule. Iyan ang standard uniform dito. Parang kinulang yata sa tela. Napatingin siya sa akin bago natawa. Masasanay ka rin kaya sa ngayon titiisin mo muna. Hindi na ako nakipagtalo dahil alam kong wala rin naman akong mapapala. Kaya sinuot kong uniforme kahit pakiramdam ko ay gusto ko nang magtago sa kahihiyan. Sa mga unang linggo ko sa trabaho, madalas akong mabastos ng ilang customers. May mga lalaking akala mo binili ng buong pagkatao ko dahil lamang umorder sila ng ilang bote ng alak. May ilan ding pilit nakikipagkilala kahit malinaw naman na nagtatrabaho lamang ako. Sa tuwing nangyayari yun, pinipilit kong maging profesional at inaalala na lamang ang dahilan kung bakit ako naroroon. Kailangan kong mabayaran ng utang. Kailangan kong mabuhay. At higit sa lahat, kailangan kong makahanap ng paraan para makaalis sa ganitong sitwasyon balang araw. Buti na lamang at hindi ako yung tipong madaling matakot. Malaki pa ba yung utang ng nanay mo para sana makaalis ka na riyan? Grabeng ginagawa ng mga customer sa'yo? Inis na sabi ni Cherry. Bahala na. Hindi ko nga alam kung gaano pa kalaki. Hindi na lang ako papayag na bastusin ako. Talagang dapat hindi ka pumayag. Ang kakapal ng mga manyakis na yan. Salamat, Cherry. Kahit papano gumagaan ang loob ko kapag kasama kita. Bumuga siya ng hangin saka hinawakan ng kamay ko. Walang anuman, matagal na tayong magkaibigan kaya't dapat lang na maging sandalan natin ng isa't isa. Kung mayaman nga lang sana ako hindi ka na magtatrabaho pa ron. Tipid akong ngumiti saka niyakap siya. Noong high school pa lang ako, sumali na ako sa taekwondo dahil gusto ni Papa noon na marunong akong magdepensa ng sarili ko. Kahit matagal na siyang wala sa buhay namin, dala ko pa rin yung mga itinuro niya. Hindi man ako atleta o eksperto. Sapat ang alam ko para hindi basta-bastang matakot kapag may nanggulo.
Hindi ko akalaing magagamit ko yun sa lugar na pinagtatrabahuhan ko. Isang gabi, mas maraming tao kesa karaniwan ng nasa bar. Halos puno ang bawat mesa at sunod-sunod ang order ng mga customers. Dahil kulang ang staff nung gabing yun, halos wala kaming pahinga sa kakalakad at kakahain ng inumin. Bandang 10:00, ipinatawag ako ng manager. Paglapit ko sa kanya, agad niya akong inabutan ng isang bote ng mamahaling alak. Dalhin mo to sa VIP room 3. Napatingin ako sa kanya. Hindi po ba may nakatalaga ng staff doon? Wala, ikaw na muna. May kung anong hindi magandang pakiramdam ang pumasok sa isip ko, pero sumunod pa rin ako. Habang naglalakad papunta sa pribadong silid, hindi ko maiwasang kabahan. Hindi kasi ako karaniwang pinapapasok sa mga VIP room dahil ibang staff ang nakatalaga roon. Pagdating ko sa pinto, kumatok muna ako bago pumasok. Pagkabukas ko pa lamang ay agad kong napansin na iisa lang ang tao sa loob. Isang matandang lalaki na mukhang nasa edad 70 na. Nakaupo siya sa malaking sopa habang may hawak na baso ng alak. Pagpasok ko, ngumiti siya sa paraang hindi ko nagustuhan. Ngiting manyakis na nakakakilabot. "Alika rito." Inilapag ko agad ang bote sa mesa. "Narito na po ang order nyo." Sa halip na kunin ang bote, ako ang pinagmasdan niya mula ulo hanggang paa. Pakiramdam ko agad ay may mali sa paraan ng pagtingin niya sa akin. "Umupo ka na muna." Umiling ako. Hindi po kasama sa trabaho ko yon." Natawa siya ng mahina. "Huwag kang mag-alala. Babayaran naman kita eh." "Pasensya na po pero may iba pa akong aasikasuhin." Aalis na sana ako nang maramdaman kong hinawakan niya ang pulsuhan ko. Agad akong napalingon. At doon ko tuluyang naintindihan kung bakit ako ipinadala sa kwartong yon. Hindi alak ang gusto niya dahil ako mismo ang nais niya. Mabilis kong hinilang kamay ko. "Bitawan niyo ako!" Ngunit lalo lamang siyang ngumiti. Sa loob ng ilang segundo, mabilis na nagtrabaho ang isip ko. Hindi na ako natakot. Sa halip, bumalik sa alaala ko ang mga taon ng pagsasanay ko sa taekwondo. Nang muli siyang sumubok na hawakan ako, mabilis akong umiwas at gumamit ng simpleng teknik para makalayo sa kanya. Hindi ko siya sinaktan ng sobra pero sapat yun para mawalan siya ng balanse at mapaupo ng hindi maayos sa sofa. Nagulat siya at mukhang hindi niya inaasahan na lalaban ako. Kasabay noon, bumukas ang pinto. Isang matangkad na lalaki ang pumasok sa silid. Mukhang kagagaling lamang niya sa kabilang VIP room dahil may kasama pa siyang isang empleyado ng bar. Agad niyang nakita ang sitwasyon. "Anong nangyayari dito?" tanong niya. Bago pa makapagsalita ang matanda, ako na ang nagsalita. "Ipinadala ko rito para maghatid ng order, tapos sinusubukan niya akong hawakan. Mukhang hindi alak ang gusto niya. May iba siyang balak." Matalim na pinagmasdan ng lalaki ang matandang customer bago tumingin sa manager na kararating lamang sa pintuan. Doon ko napansin ang pagbabago ng ekspresyon ng manager. Mukhang hindi niya inaasahan na may ibang makakakita. Hanggang sa lumabas na ang katotohanan nang magsimulang magsalita ang ibang staff. Kalaunan ay nalaman ng may-ari ng bar na may ilang waitress na palang ipinapadala sa mga VIP room kapalit ng pera. Ang mas masama, may bahagi pala roon ng manager, kaya't paulit-ulit niya yung ginagawa ng hindi alam ng may-ari. Dahil maraming empleyado ang nagsalita at may mga nakasaksi mismo sa nangyari, wala nang nagawang manager kung hindi harapin ang mga reklamo laban sa kanya. Ilang araw lamang ang lumipas, natanggal na siya sa trabaho. Samantalang ako naman pinayagang manatili sa bar nang walang kasong ibinibintang sa akin. Hindi man naging perpektong sitwasyon ko, kahit papano gumaan ang pakiramdam ko. Naramdaman kong may pagkakataon pa pala akong ipaglaban ang sarili ko. At hindi lahat ng tao sa lugar na yon handang manahimik kapag may maling nangyayari sa harap nila. 3 araw ang lumipas matapos ang nangyari sa VIP room. Kahit papano, naging mas maayos ang sitwasyon sa bar. Simula nang matanggal ang manager na tumatanggap ng suhol para maipadala ang ilang waitress sa mga pribadong silid, naging mas mahigpit ang mga patakaran ng management. Mas naging kampante rin ng mga empleyado dahil alam nilang may ginagawa ng may-ari para maprotektahan sila. Hindi man nawala mga bastos na customer, kahit papano nabawasan ang mga pagkakataong nalalagay sa alanganin ng mga staff.
Ako naman ay nagpatuloy sa pagtatrabaho dahil wala rin naman akong ibang pagpipilian. Kahit hindi ko gustong trabaho ko, kailangan ko pa rin harapin yon araw-araw. Hindi pa rin nawawalan ng utang na iniwan ng mama ko at hindi pa rin sapat ang ipon ko para makapagsimula ulit. May mga pagkakataon pa rin naiisip ko kung nasa na ba siya at kung alam ba niya mga pinagdadaanan ko dahil sa mga problemang iniwan niya. Pero sa tuwing sumasagi yun sa isip ko, pinipili ko na lamang ituon ang oras ko sa trabaho dahil wala rin naman akong makukuhang sagot. Mabuti na lang talaga, mabait yung may-ari ng bar. Akala ko ayos lang sa may-ari na may ganung nagaganap. Kapal lang manager na yun? Inis kong sabi kay Cherry habang umiinom kami. Oo, mabuti na lang din may nakakita sa'yo. At may mga nagsalita na staff. Iba talagang nagagawa ng pera, no? Siguro malaking pera nang nakulimbat ng babaeng yun. Kaya sige siya padala ng empleyado sa mga VIP room. Ang mga matatanda talagang mayayaman, mga manyakis pa rin. Huminga ako ng malalim, saka tumingin sa kawalan. Grabe ang hirap na iniwan sa akin ni mama. Sa tuwing nai-stress ako sa trabaho, kumukulo ang dugo ko sa kanya. Huwag mo nang isipin ng nanay mo. Kaya dapat kapag umangat ka na sa buhay, huwag mo tutulungan yung nanay mo kapag biglang sumulpot. Grabe siya, walang magulang mindset. Dumaan pang ilang araw. Isang gabi habang naghahain ako ng mga inumin sa isa sa mga mesa, napansin kong may pamilyar na mukha sa loob ng bar. Nakaupo siya sa isang madilim na bahagi ng bar at mukhang may hinihintay. Hindi ko agad siya nakilala dahil maayos ang suot niyang polo at hindi siya katulad ng karamihan sa mga customer na maingay at lasing. Nang magtagpo ang mga mata namin, doon ko siya tuluyang nakilala. Siya yung lalaking tumulong sa akin noong gabing muntik na akong maipit sa problema. Bahagya siyang tumango bilang pagbati at bumalik ako sa ginagawa ko. Nung gabing yun, hindi kami gaanong nag-usap, pero bago siya umalis, tinawag niya ako. Lumapit naman ako. Kumusta ka na? Tanong niya. Ayos naman. Mabuti kung ganun. Tama lang din ang ginawa mo dahil hindi ka natakot. Kung iba yon, baka nanahimik na lang. Nagpasalamat ulit ako sa kanya dahil hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa niyang pagtulong sa akin. Kung hindi siya dumating ng gabing yon, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon. Nagpakilala siya ng maayos at Colin ang pangalan niya. Doon nagsimula ang pagkakaibigan namin. Sa mga sumunod na araw, mas madalas ko siyang makita sa bar. Hindi naman gabi-gabi pero sapat para mapansin ko na tila sinasadya niyang dumaan doon. Minsan umu-order lang siya ng kape o kaya ilang pagkain habang may kausap na mga kliyente. Kapag hindi siya abala, nakikipagkwentuhan siya sa akin sa loob ng ilang minuto bago siya umalis. Unti-unti ko ring nakilala ang ugali niya. Hindi siya mayabang, hindi halatang may kaya sa buhay. Hindi rin siya katulad ng ibang lalaking nakilala ko sa bar na akala mo pwedeng bilhin ang lahat gamit ang pera. Kapag kausap ko siya, pakiramdam ko normal lang akong tao at hindi isang waitress na pinag-uusapan ng iba. Isang gabi matapos ang shift ko, nadatnan ko siyang naghihintay sa labas. Napatingin ako sa kanya. Hindi ka pa umuuwi? Napangiti siya. Hinihintay kita. Nagtataka akong kumamot sa ulo. Wala naman kasi akong maalala na may napag-usapan kaming hintayin niya ako. Bakit? Naisip ko lang na baka gusto mong kumain. Ngayon? Tumango siya. Hindi ka pa naman siguro kumakain, tama? Masyado kang busy sa trabaho mo. Panay ang asikaso mo sa mga customers. Napaisip ako sandali. Sa totoo lang, gutom na rin ako dahil naging abala ang buong gabi ko. Okay, sige. Salamat sa alok mo. Sa totoo lang medyo kumakalam na ngayon sikmura ako Ang dami kasing customers kanina kaya't halos hindi na ako makaupo. Kaya nga naisip kong yayain kang kumain. Tutal, hindi pa rin naman ako kumakain kaya alika na. Ang akala ko isang simpleng kainan lang kami pupunta. Pero nagulat ako nang huminto ang sasakyan niya sa harap ng isang mamahaling restaurant. Napatingin agad ako sa paligid. Sigurado akong mas mahal pa ang isang pagkain doon kaysa sa sahod ko sa ilang araw. Pagpasok namin sa loob, lalo akong nailang dahil halatang hindi ako nababagay sa lugar. Napansin siguro yun ni Colin. Huwag kang kabahan. Walang mangyayaring masama sa'yo rito. Natatawa niyang sabi. Humaba ang nguso ko bago bumuga ng hangin. Hindi naman ako kinakabahan.
Pagsisinungaling ko sa kanya. Talaga lang ah. Medyo naiilang lang. Natawa siya. Pareho lang yon. Napailing na lamang ako sa napakamot sa ulo. Pagkatapos naming umorder, naging magaan naman ang pag-uusap namin. Hindi katulad ng ibang tao, marunong siyang makinig. Hindi rin siya tungkol sa sarili niya ang ikinekwento. Nalaman niyang graduate ako at naghahanda sana para sa board exam, bago nangyari ang lahat ng problema sa mama ko. Nalaman din niyang halos lahat ng ipon ko noon nagamit sa pagbabayad ng mga obligasyong hindi ko naman ginawa. Tahimik siyang nakikinig habang nagkukwento ako. Maya-maya, nagsalita siya. Plano mo pa ba ang kumuha ng board exam? Siyempre no, matagal ko nang gusto yun. Bakit hindi mo itinuloy? Napatawa ako ng mapait. Kung ganun lang sana kadali Bakit hindi? Una, kailangan ko pa ring magtrabaho. Pangalawa, may utang pa akong binabayaran. At pangatlo, hindi naman libre ang pag-review. Tumango siya habang iniisip ang sinabi ko. Akala ko matatapos na rin ang usapan. Pero ilang sandali pa, tila may naalala siya. May kung anong seryosong ekspresyon ang lumitaw sa mukha niya. Pamela, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Napalunok ako ng laway habang nakatingin sa kanya. Ano yun? Ilang segundo siyang tahimik bago nagsalita. Alam kong kakaiba ito at pwede mo akong pagtawanan. Pero gusto kong marinig mo muna akong magpaliwanag. Para na rin hindi ka maguluhan. Lalo akong nagtaka sa sinasabi niya pero pinili kong makinig. O sige. Sumandal siya ng bahagya sa upuan bago nagsimulang magkwento. Ipinaliwanag niya na may sakit ang mama niya at ilang buwan na rin itong nagpapagamot. Na-schedule na rin itong lumipad papuntang Amerika para sa mas mahabang gamutan. Bago raw mangyari yon, may isang bagay na paulit-ulit na hinihingi ang mama niya. Gusto niyang makita siyang mag-asawa. Nung una, inakala kong simpleng problema lang yun, pero hindi pala. Ipinaliwanag niyang matagal na siyang pinipilit ng mama niya na magpakasal, pero hindi pa siya handa. Dahil sa kakulitan nito, nangako siya na magpapakasal siya basta't makahanap siya ng taong mapagkakatiwalaan niya. Doon ako nagsimulang kutuban. At tama nga ako. Pamela, gusto kitang alokin ng isang kasunduan. Anong klaseng kasunduan? Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. Magpakasal tayo. Halos mabitawan ko ang baso at nanlalaki ang mga mata ko. Ano? Hindi siya natawa at mukhang seryoso talaga siya. Mukhang nababaliw ka na yata. Sagot ko sa kanya. Ako rin naman, yan ang iisipin ko kung may magsabi niyan sa akin. Napailing ako. Kalen, hindi tayo ganun katagal magkakilala tapos aalokin mo ko ng kasal? Alam ko. Uy, bakit mo sinasabi yan? Contracted marriage. Napahawak ako sa noo ko dahil pakiramdam ko, mas lalo lang akong nalito. Mahabang paliwanag ang ibinigay niya pagkatapos noon. Hindi raw yung tunay na kasal na may kasamang romantikong obligasyon. Isa lamang yung kasunduan kung saan magpapanggap kaming mag-asawa sa loob ng takdang panahon. Kapalit nito, babayaran niya ang natitira kong utang para makaalis na ako sa bar at makapag-focus sa pagre-review para sa board exam. Nanatili akong nakikinig sa bawat paliwanag niya. Sa totoo lang, pakiramdam ko napaka-imposible ng alok niya. Pero habang tumatagal ang usapan namin, mas naiintindihan ko kung bakit niya yun ginagawa. Hindi siya naghahanap ng laruan. Hindi rin siya naghahanap ng taong aasawahin para sa pera. Kailangan lamang niya ng taong mapagkakatiwalaan. At sa kung anong dahilan, naniniwala siyang maaaring akong maging taong yon. Akong bahala sa lahat, Pamela. Wala ka nang ibang iintindihin. Huwag ka mag-alala. Kapag pumayag ka sa inaalok ko sa'yo, hindi kita pipilitin sa mga ayaw mong gawin. At malaya kang gawin kung anong gusto mo. Mahinahon niyang sabi. Pagkatapos ng halos 1 oras na pag-uusap, tahimik akong nakaupo habang iniisip ang lahat. Sa isang banda, gusto kong tumanggi. Sino ba naman ang basta sasang-ayon sa ganong klase ng kasunduan? Pero sa kabilang banda, hindi ko rin maikakaila na yun marahil ang pinakamalaking pagkakataong dumating sa buhay ko para makawala sa sitwasyong kinasasadlakan ko. Kung tatanggapin kong alok niya, mababayaran ng utang na hindi ko naman ginawa.
makakaalis ako sa trabahong araw-araw kong tinitiis. At sa wakas, maaari ko nang balikan ang pangarap kong makapasa sa board exams. Nang gabing yon, umuwi akong magulo ang isip ngunit alam kong may malaking desisyong naghihintay sa akin. Pero kahit papaano, may nakikita akong posibilidad na maaaring magpabago ng direksyon ng buhay ko. Mabilis na lumipas ang 1 linggo matapos ang pag-uusap namin ni Colin tungkol sa alok niyang contracted marriage. Sa loob ng mga araw na yun, paulit-ulit kong pinag-iisipan ng lahat. Hindi ko minadali ang desisyon ko dahil alam kong malaking bagay yon para sa buhay ko. Kahit sabihin pang kasunduan lamang yon at may malinaw kaming mga kondisyon, hindi pa rin basta-basta ang papasukin ko. Maraming gabi akong gising habang iniisip kung tama bang pagkatiwalaan ko ang isang taong ilang linggo ko palang nakikilala. Sa huli, mas pinili kong tingnan ang mga nagawa niya kesa sa haba ng panahon ng pagkakakilala namin. Simula nang matulungan niya ako sa bar, wala naman siyang ginawa para lokohin ako o samantalahin ang sitwasyon ko. Sa katunayan, ilang beses pa nga niyang sinabi na malaya akong tumanggi kung hindi ako komportable sa alok niya. Pagkatapos ng 1 linggo ng pag-iisip, buo ng loob ko na ibigay kay Colin ang sagot ko. Hindi naging madali ang naging desisyon ko dahil ilang gabi rin akong nagpabalik-balik sa iba't ibang posibilidad. Ngunit habang tumatagal, lalo kong napagtanto na iyon na marahil ang pinakamagandang pagkakataon para makaalis ako sa sitwasyong matagal ko nang kinukulong ang sarili ko. Nang gabing yon, katatapos lamang ng shift ko sa bar nang makatanggap ako ng tawag mula kay Colin. Sinabi niyang nasa labas na siya at susunduin niya ako. Nang lumabas ako sa employee's entrance, agad kong nakita ang sasakyan niyang nakaparada sa kabilang bahagi ng kalsada. Pagkababa niya ng bintana, bahagya siyang ngumiti at binuksan ang pinto para sa akin. Pagkasakay ko ay napansin niyang pagod ako. Mukhang mahaba ang naging gabi mo ah. Napasandal ako sa upuan at natawa ng mahina. Parang normal na gabi lang naman sa bar. Maraming customer at halos wala ng pahinga. Mas mabuti na rin yun kesa may problema na naman sa bastos na customer, di ba? Tama ka dyan. Pero yun na nga, nakakapagod lang talaga. Hindi ko agad tinanong kung saan kami pupunta dahil parang nakasanayan na naming mag-uusap muna tungkol sa mga nangyari sa araw namin bago mapunta sa seryosong usapan. Habang bumabiyahe, ikinuwento niya ang ilang meeting na dinaluhan niya at ako naman nagkwento tungkol sa ilang nakakatuwang pangyayari sa trabaho. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang sasakyan sa harap ng parehong restaurant kung saan niya ako unang dinala. Nang makita kong gusali, hindi ko napigilang mapailing. Talagang dito ulit? Napangiti siya habang pinapatay ang makina. Wala namang kasing reklamo ang kasama ko nung huling beses ko siyang dinala rito. Natawa tuloy ako sa sinabi niya. Wala ngang reklamo pero pakiramdam ko hindi pa rin ako bagay sa mga ganitong lugar. At saka malaki ang gastos mo sa bill natin. Ay ano naman, may masama ba ron? Dahil parang isang plato lang dito, katumbas na yata ng 1 linggo kong sahod. Napailing siya habang natatawa at sabay kaming bumaba ng sasakyan. Pagpasok namin sa loob, dinala kami ng staff sa mesa na nakareserba para sa amin. Pagkaupo namin, agad na nag-order ng pagkain si Colin at nagpatuloy kami sa magaan na kwentuhan habang hinihintay ang mga in-order namin. Ngunit pareho naming alam na may dahilan kung bakit kami nagkita ng gabing yun at hindi rin nagtagal ay napunta rin ang usapan sa desisyong 1 linggo kong pinag-isipan. Maya-maya, ako na mismong nag-umpisa ng usapan. Napag-isipan ko na ng mabuti yung sinabi mo nung nakaraan. Napatingin siya sa akin at tahimik na naghihintay sa sasabihin ko. Pumapayag na ako sa kasunduang sinasabi mo. Nagliwanag ang mukha niya sa sinabi ko. Sigurado ka na ba riyan? Wala nang atrasan to kapag pumayag ka na talaga. Tumango ako. Hindi ko naman sasabihin to kung hindi ko pinag-isipan. Alam ko yung papasukin ko. Gumuhit ang masayang ngiti sa labi niya na para bang nakahinga siya ng maluwag. Salamat sa tiwala. Mas mabuting huwag ka muna magpasalamat. Hindi pa nga natin alam kung gaano kahirap ang haharapin natin. Sa bagay, tama ka rin. May mga eksena talaga pero kaya natin to. Para kay Mami. Nagpatuloy ang usapan namin habang kumakain. Ipinaliwanag niyang aayusin niya na mga dokumento at kakausapin niyang abogado ng pamilya nila para sa kontrata. Sinabi rin niyang babayaran niya ang natitira kong obligasyon sa bar.
upang makapag-resign na ako at makapag-focus sa pagre-review ko para sa board exams. Sa totoo lang, habang nakikinig ako sa kanya, pakiramdam ko ay parang napakabilis na mga pangyayari. Ilang buwan lamang nakalipas ay iniisip ko kung papaano akong makakaligtas sa mga problemang iniwan ng mama ko. Ngayon naman ay nakaupo ako sa isang mamahaling restaurant habang pinagmamasdan ng isang kasunduan na maaaring magpabago ng direksyon ng buhay ko. Pagkatapos namin kumain, sinabi ni Colin na gusto niyang ipakilala ako sa pamilya niya. Hindi ko agad alam ang mararamdaman ko, pero kinabahan ako at lalo akong kinabahan nang makita ko kung gaano kalaki ang bahay nila. Nung una, mansyon lamang tawag niya rito kahit inakala kong medyo malaki lang na bahay. Pero nang makarating kami ron, doon ko napagtanto na ibang antas pala ng buhay ang kinalakihan niya. Napakalawak ng bakuran, may sariling hardin, may fountain sa harapan at may ilang sasakyang nakaparada na mukhang mas mahal pa kaysa sa lahat ng gamit na pag-aari ko. Habang naglalakad kami papasok, pilit kong pinakakalma ang sarili ko. Napansin yun ni Colin. Relax ka lang, hindi naman sila nangangagat. Napalingon ako sa kanya. Hindi ako sigurado dyan. Natawa siya. Mas kinakabahan ka pa yata ngayon kaysa nung nilabanan mo yung manyak sa VIP room. Napailing ako. Iba naman kasi yun. Pagpasok namin sa loob ng mansyon, ay agad kong napansin kung gaano kaayos ang lahat. Halos bawat sulok ay mukhang mamahalin at maingat na inalagaan sa loob ng maraming taon. Hindi nagtagal ay ipinakilala niya ako sa ilan sa mga kamag-anak niyang naroroon. May ilan na magalang naman. May ilan ding mukhang walang pakialam. Pero meron ding halatang hindi ako gusto kahit hindi pa nila ako nakakausap ng maayos. Isa na ron ang tiyahin niyang si Joanne. Nung una, maayos naman ang ngiti niya habang ipinapakilala ako ni Colin. Ngunit nang magsimula siyang magtanong tungkol sa akin, napansin kong nagbabago ang tono ng boses niya. Ano nga ulit ang trabaho mo? Tanong niya habang nakaupo sa sala. Nagkatinginan kami ni Colin. Bago pa siya makasagot, ako nang nagsalita. Nagtatrabaho po ako bilang waitress. Napataas ang kilay niya. Saan? Binanggit ko ang pangalan ng bar at doon ko nakita ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon niya. Sa bar? Tumango ako. Opo. Napangiti siya pero hindi yun totoong ngiti. Okay. Hindi ko na lamang pinansin ang paraan ng pagkakasabi niya noon. Maya-maya ay tumayo si Colin dahil may tatawagan daw siyang kliyente sa opisina sa loob ng mansyon. Ilang minuto matapos siyang umalis, nag-iba agad ang pakikitungo ni Joanne. Napasandal siya sa upuan habang nakatingin sa akin mula ulo hanggang paa. Kaya pala, napatingin ako sa kanya. Po? Ngayon ko lang naintindihan kung bakit ka marunong makisama sa mga lalaki. Kung bakit madali mong makuha ang loob ng mga lalaki. Kasi hindi naman madaling makuha ang loob ng pamangkin kong si Colin. Hindi ko agad nagustuhan ang tono ng pananalita niya. Pero pinili kong manatiling magalang. Hindi ko po maintindihan. Ngumiti siya. Huwag ka nang magkunwari. Ilang dekada na akong nakikitungo sa iba't ibang klase ng tao. Hindi ko alam kung anong nakita ni Colin sa'yo pero sana alam mo ang lugar mo. Hindi na ako sumagot. Sa karanasan ko, may mga taong naghahanap lang talaga ng dahilan para maliitin ng iba. At mukhang isa si Joanne sa mga yon. Ang akala ko matatapos na rin ang usapan. Pero maya-maya, dumating naman ang pinsan ni Colin na si Jason. Sa unang tingin pa lang halata ng mayabang ito. Ibang klase kung tumingin at ibang postura. Nang ipakilala siya sa akin, tumango lamang siya bago umupo sa kabilang sofa. Makalipas ang ilang minuto ay nagsimula na rin siyang magtanong. Totoo bang waitress ka sa bar? Tumango ako. Oo. Natawa siya ng mapang-asar. Bigla akong nainis sa paraan ng pagkakatawa niya. Ang bilis naman umangat ng karir mo. Agad kong naintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero pinili ko pa ring maging kalmado. Hindi ko po alam kung anong ibig ninyong sabihin. Simple lang naman. Nung isang buwan waitress ka. Ngayon fiancé ka na ng pinsan ko. Napatingin si Joanne kay Jason at halatang natutuwa pa sa sinasabi nito. Samantalang ako, pilit na pinipigilan ang sarili kong mainis. Pero nagpatuloy pa rin si Jason. Sa bagay, kung ako rin naman ang makakahanap ng shortcut sa marangyang buhay,
Hindi ko rin naman pala alampasin. Doon ko napagtanto na magkamag-anak nga sila ni Joanne. Pareho silang mahilig manghusga. Pareho ring mahilig magparinig. Sa halip na patulan sila, ngumiti na lamang ako. Pasensya na pero hindi ko kailangan ng shortcut para magkaroon ng magandang buhay. Kaya nga nagtatrabaho ako at handa akong pasukin ng kahit na anong trabaho, basta marangal kahit mababa lang ang sahod. Bahagyang nawala ang ngiti ni Jason, habang si Joanne naman, tila hindi natuwa sa sagot ko. Mabuti na lamang at hindi nagtagal bumalik na rin si Colin, at parang may switch na biglang nagbago. Ang dalawang taong ilang minuto lang nakalipas puro patama at pangiinsulto ang ginagawa. Bigla na namang naging magalang at nakangiti. At doon ko tuluyang naunawaan na hindi magiging madali ang pananatili ko sa pamilya nila. At habang pinagmamasdan ko sila Joanne at Jason na kunwaring mabait sa harapan ni Colin, pakiramdam ko ay nagsisimula pa lamang ang mga problemang kakaharapin ko sa bagong mundong pinasok ko. Mabilis na lumipas ang 2 linggo nang lumipat ako sa mansyon nila Colin. At sa panahong yon, sinikap kong gawing simple ang buhay ko hanggat maaari. Hindi ko hinayaang maabala ako sa mga bagay na wala naman akong kontrol. Ang pangunahing dahilan kung bakit ako pumayag sa kasunduan namin ay para mabayaran ang mga problemang iniwan ng mama ko at para magkaroon ako ng pagkakataong makapag-review ng maayos para sa board exams. Kaya halos lahat ng oras ko ginugugol ko sa pag-aaral. Malaki ang mansyon kaya't hindi mahirap makahanap ng tahimik na lugar. Kadalasan ay nasa library ako mula umaga hanggang hapon. Kapag napapagod ako sa pagbabasa, lumalabas ako sandali sa hardin bago bumalik ulit sa mga reviewer at notes ko. Minsan inaabot pa ako ng gabi sa pag-aaral dahil pakiramdam ko marami akong kailangang habulin na oras. Kamusta ka naman dyan? Maayos naman ba dyan ang buhay mo? Tanong ni Cherry habang magka-video call kami. Oo, ayos naman dito. Hindi mahirap ang mag-review. Marami akong nagiging pwesto. Nakakabuisit lang yung 2 niyang kamag-anak rito. Yung Joanne at Jason? Oo, halatang masasama ang ugali Masyado akong minamata. Huwag kang magpapadaig sa mga yan. Ganyan talaga ang buhay, palaging may kontrabida. Pero ang mahalaga, wala ka na sa bar. Problema mo na lang talaga yung 2 yan. Oo nga Mas okay pa rin dito kaysa sa bar. Mas mahabang pahinga ko rito. Sa loob ng 2 linggo, wala naman akong naging problema kay Colin. Kung tutuusin, hindi nga nagbago ang pakikitungo niya sa akin kahit isang beses. Hindi niya ipinakita na dahil nasa bahay nila ako, ay mas mababa ako sa kanya. Hindi rin niya ipinaramdam na may utang na loob akong kailangang bayaran araw-araw. Sa halip, mas naging magaan pa ang pakikitungo niya habang tumatagal. Kapag umuuwi siya mula opisina, madalas ay diretso siyang dumadaan sa library para kamustahin ako. Minsan may dala siyang pagkain at minsan naman ay may gamit na alam niyang magagamit ko sa pag-aaral. Isang gabi habang abala ko sa pagsasagot ng mock examination, dumating siya na may dalang malaking paper bag. Ano yan? Tanong ko habang nakatingin sa dala niya. May nakita lang ako kanina. Inilapag niya ang paper bag sa mesa at nang silipin kong laman nito, nakita kong ilang reviewer books na matagal ko nang gustong bilhin. Nanlaki agad ang mga mata ko. Ang mamahal nito Kaya nga hindi mo binili nung nakita natin sa bookstore. Napatingin ako sa kanya. Paano mo nalaman na gusto ko yan? Dahil halos 10 minuto kang nakatayo sa harap ng shelf na yun. Mukhang gusto mo talagang bilhin pero nung nakita mong presyo, bigla kang lumayo. Natawa ko dahil tama naman siya. Ang galing mo naman palang mag-observe. Hindi naman. Nataon lang na nakita kita. Hindi ko na alam kung ano pang sasabihin ko kahit nagpasalamat na lang ako. Sa totoo lang, habang tumatagal ay mas nakikilala ko si Colin. Hindi siya yung tipong mayaman na mahilig magpasikat o ipamukha sa ibang tao ang pera niya. Mas madalas pa nga siyang nakikinig kaysa magsalita. Kaya kahit kakaiba ang sitwasyon naming dalawa, naging madali para sa akin na maging komportable sa kanya. At hindi naging madali para sa akin ang pakikitungo kila Jason at Joanne. Sa loob ng mansyon, silang 2 lang ang madalas na kasama ko dahil ang ibang kamag-anak ni Colin ay paminsan-minsan lamang dumadalaw. At habang tumatagal, mas lalo kong napapatunayan na hindi talaga nila ako gusto. Kapag nasa bahay si Colin, maayos silang magsalita at halos walang mapapansing problema.
Pero sa sandaling umalis siya para sa trabaho, agad nagbabago ang ugali nilang dalawa. Isang umaga, maaga akong bumaba para kumuha ng almusal bago magsimula sa pagre-review. Pagpasok ko sa dining room, nadatnan ko si Joanna umiinom ng kape habang nagbabasa ng magazine. Napatingin siya sa akin, saka inilapag ang hawak niya. Pamela, mabutit nariyan ka. Ano po yon? Tulungan mo nga akong ayusin ang guest room sa ikalawang palapag. Darating kasi bukas ang isang kaibigan ko eh. Napatingin ako sa kanya. May review session po kasi ako mamayang umaga. Inis siyang ngumiti. Hindi ka naman siguro babagsak kung isang umaga kang hindi makakapag-aral. Hindi ko nalang pinansin ang tono ng pananalita niya. O sige po. Akala ko simpleng pag-aayos lang ng kwarto ang kailangan niya. Ngunit nang makarating ako ron, halos buong silid ang ipinaayos niya sa akin. Pinapalitan niya ang mga kurtina, pinalinis sa mga cabinets, at pinaulit-ulit pa ang pag-aayos sa mga gamit kahit maayos naman na. Bandang tanghali na ako natapos. Pagbaba ko sa sala, nadatnan ko siyang komportableng nakaupo habang nanonood ng telebisyon. Tiningnan niya ang oras sa relo niya at saka nagsalita. Ang tagal mo naman. Gusto ko sanang sabihin na siyang dahilan kung bakit natagalan ako pero pinili kong manahimik. Sa mga sumunod na araw, halos ganun din ang nangyari. Kapag alam nilang wala si Colin, lagi silang may pinapagawa sa akin kahit hindi ko naman responsibilidad. Minsan pinapaayos nila mga bulaklak sa hardin. Minsan may pinapalinis ang isang bahagi ng bahay na may nakatalaga namang empleyado. At kung minsan, pinapasama pa nila ako sa kung saan-saan para lamang hindi ako makapag-review ng maayos. Isang hapon habang nag-aaral ako sa library, pumasok si Jason at naupo sa tapat ko. May hawak siyang baso ng juice at mukhang wala namang balak umalis agad. Ipinagpatuloy kong pagbabasa dahil ayoko ng gulo. Maya-maya, nagsalita siya. Alam mo, hanga rin ako sa confidence mo. Napatingin ako sa kanya. Bakit naman? Dahil kung akong nasa sitwasyon mo, mahihiya ako. Napakunot noo ko. Hindi kita maintindihan. Ngumiti siya ng nakakakilabot. Isipin mo, isang linggo pa lang nakalipas. Nagtatrabaho ka sa isang bar. Ngayon nasa mansyon ka na't nagpapanggap na bahagi ng pamilya. Tahimik akong tumingin sa kanya. Mukhang inaasahan niyang maiinis ako pero hindi ganun ang ipinakita ko sa kanya kaya't nagpatuloy siya. Sa bagay, baka yun din naman ang pangarap ng karamihan. Isinara ko ang reviewer ko at saka tumingin sa kanya. Jason, hindi ko alam kung bakit sobrang interesado ka sa buhay ko. Pero kung gusto mo talagang malaman, wala akong pinapangarap na mansyon. Mas interesado akong makapasa sa board exams ko kesa makinig sa mga sinasabi mo. Nawala ngiti sa labi niya. Samantalang ako naman, bumalik sa pagbabasa. Pagkatapos nun ay mas lalo siyang nainis sa akin. Mas naging madala sa mga parinig niya at ganun din sa Joanne. Pero ang pinakamatindi ay nangyari isang linggo matapos yun. May online review session ako noong umaga. At importante yon dahil isa sa mga top lecturers sa review center ang magsasalita. Maaga akong naghanda at lumabas lamang sandali para kumuha ng tubig sa kusina. Pagbalik ko sa silid ko, agad kong napansin na may mali. Ayaw bumukas ng pinto. Nung una, inakala kong naglolo ko lang ang lock pero nang paulit-ulit kong subukan, doon ko napagtanto na nakakandado ito mula sa labas. Nanlamig agad ang pakiramdam ko. Buksan niyo yung pinto! Nasa loob ng kwarto ko ang laptop, notes at lahat ng gamit ko para sa review session. Paulit-ulit kong tinawag ang mga tao sa labas pero walang sumasagot. Halos isang oras akong naghihintay bago may dumaan na kasambahay at narinig ako. Kainis talaga! Gigil kong sabi sa sarili. Hindi ko man nakita kung sinong gumawa nun. Alam ko kung sino lang may dahilan para gawin yun. Pagbaba ko sa sala, nadatnan ko sila Jason at Joanne na magkasamang umiinom ng kape. Mahina silang nag-uusap. At nang makita nila ako, pareho silang ngumiti na para bang walang nangyari. Halata sa mga mukha nilang may hindi sila ginawang maganda sa akin. Mga hayop talaga yung dalawang to. Sabi ko sa isipan. Hindi ko sila kinumpronta. Hindi ko rin sinabi kay Colin ang nangyari. Alam kong malapit siya sa pamilya niya at ayokong pagmulan ng away yun. Isa pa, wala naman akong maipapakitang ebidensya.
Kaya pinili ko na lang na mag-focus sa mga mas mahalagang bagay. Habang lumilipas sa mga araw, lalo kong napagtatanto na hindi ang board exam ang pinakamahirap na laban sa mansyon na yun. Ang pinakamahirap ay ang manatiling kalmado habang araw-araw kang pinakikitunguhan ng mga taong gustong iparamdam sa'yo na hindi ka kabilang sa mundong kinalalagyan nila. Dumaan pa ang ilang mga araw at tuluyan na ngang natuloy ang kasal namin ni Colin. Wala yung engranding seremonya na karaniwang nakikita sa mga magazine o social media. Civil wedding lamang yun na ginanap sa isang maliit na function hall sa City Hall. Iilang tao lang naroroon at karamihan sa kanila ay mga matalik na kaibigan namin. Wala ring mahabang programa at wala ring malaking selebrasyon pagkatapos. Tahimik at simple lang ang lahat. Bagay na pareho naming gusto. Kamusta naman ang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Tanong sa akin ni Colin. Oo naman, bakit naman hindi? Wala naman, kasi kanina pa parang masyado kang malungkot. Pasensya ka na dahil alam ko namang hindi mo naman talaga gustong ikasal sa akin. Tinawanan ko siya, saka si Nico. Huwag kang ganyan, wala ako sa mood kanina dahil napuyat ako kagabi. Masyado akong nag-review kaya wag mong isipin hindi ako masayang ikinasal ako sa'yo. Sinong babae ang hindi matutungang ikasal sa'yo ang gwapo mo? Nakita ko ang pamumula ng pisngi niya sabay kamot sa ulo. Ikaw nga rin napakaganda mo. Ang simple mo lang pero ang ganda-ganda mo. Napakurap ako ng maraming beses sa sinabi niya. Hindi ko maitatangging may kung anong saya kong nararamdaman sa papuri niya. Siya nga pala, pasensya ka na kung medyo busy ako kasi may inaayos ako sa mga negosyo. At saka inaayos ko rin yung schedule ni Mama sa ibang bansa para gumaling na talaga siya. Huwag mo akong alalahanin. Ayos lang ako sa mansyon. Marami akong napopwestuhan doon na tahimik at nalilibang naman ako. Sa totoo lang, habang nakatayo ako sa harapan ng opisyal na nagkasal sa amin, hindi ko maiwasang maalala ang mga nangyari sa buhay ko sa nakalipas na mga buwan. Mula sa pagiging waitress sa isang bar hanggang sa pagpasok sa isang kasunduang hindi ko kailanman inaakalang mangyayari sa akin. Kung may nagsabi sa akin noon na darating ang araw na ikakasal ako sa lalaking katulad ni Colin, malamang tatawanan ko lamang yon. Pagkatapos ng seremonya, sabay-sabay kaming kumain sa isang restaurant kasamang mga kaibigan naming inimbitahan. Masayang naging usapan at walang naging tensyon. Kahit papaano, naging magaan ang buong araw para sa akin. Pag-uwi namin sa mansyon ng gabing yun, inakala kong tapos ng lahat ng sorpresa para sa araw na yon. Ngunit nagkamali ako. Kinabukasan habang tinitingnan ko ang bank account ko gamit ang cellphone, halos hindi ako makapaniwala sa nakita ko. May malaking halaga ng pera na bagong pumasok sa account ko. Nung una inakala kong may mali lang sa system, kaya't ilang beses ko yung chinek. Pero pareho pa rin ang lumalabas. Agad kong hinanap si Colin sa opisina niya sa loob ng mansyon. Pagpasok ko ron, nakita ko siyang abala sa pagbabasa ng ilang dokumento. Colin, may itatanong sana ako Napatingin siya sa akin. Ano yun? Ikaw bang naglagay ng pera sa account ko? Tumagong siya na parang normal lang ang lahat. Oo. Napaupo agad ako sa upuan sa harap niya. Colin, sobrang laki naman ito. Ano naman? Bakit mo ginawa yun? Isinara niya ang hawak na folder bago sumagot. Dahil asawa kita at gusto kong siguraduhin na may sarili kang pera para hindi ka nahihiyang manghingi sa akin kung may mga bagay kang gustong bilhin. Hindi ko naman kailangan ng ganun kalaki. Pamela, ilang buwan kang naghirap dahil sa problemang hindi mo naman ginawa. Ayokong dumating sa punto na may kailangan ka pero hindi mo mabili dahil wala kang sariling pera. Hindi ko agad alam ang isasagot. Sa isang banda, nahihiya akong tanggapin. Sa kabilang banda, alam kong malaki ang maitutulong nun sa akin lalo na kapag nagre-review ako. Sa huli, tinanggap ko rin yon. Hindi dahil gusto kong umasa sa pera niya kung hindi dahil alam kong makakatulong yun sa pagbuo ng sarili kong kinabukasan. Salamat, Colin. Pero sana sa susunod, wag naman masyadong malaking perang ibibigay mo. Kasi syempre ikaw na nga nagbayad ng utang ni Mama sa bar. Hayaan mo na akong bigyan ka ng pera. At saka ang sarap mong bigyan dahil hindi ka nangihingi. Hindi ka nagdedemand ng kahit na ano. Hindi ka katulad ng ibang babaeng kilala ko.
Salamat pa rin talaga. At saka siguro wala naman akong karapatang mag-demand pa sa'yo. Masyado ka ng maraming ginawa para sa akin. Nginitian niya ako ng matamis. Huwag mo nang isipin yun. Ang gawin mo lang mag-aral at mag-focus ka sa gusto mong gawin. Kapag may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Patuloy akong nag-review para sa board exam habang si Colin naman abala sa pagpapatakbo ng mga negosyo nila. Kapag umuwi siya sa gabi, madalas kaming sabay kumain at magkwentuhan tungkol sa mga naging araw namin. Samantala, hindi pa rin nagbago sila Joanne at Jason. Patuloy pa rin ang parinig nila at ang mga maliliit na pangiinis. Gayunpaman, pinili ko pa rin maging maayos sa kanila. Hindi ko sila pinapatulan at hindi ko rin sila binibigyan ng dahilan para sabihing bastos ako. May mga pagkakataong gusto ko nang sabihin ng mga sinasabi nila pero palagi kong pinipigilan ng sarili ko. Ayokong maging dahilan ng gulo sa pamilya ni Colin. Lumipas ang 2 linggo matapos ang kasal. Isang umaga, naghahanda si Colin para ihatid ang mama niya sa airport dahil kailangan itong lumipad papuntang Amerika para sa karagdagang gamutan. Maaga silang umalis at naiwan ako sa mansyon kasamang ilang empleyado at sila Joanne at Jason. Pagkatapos kong mag-aral ng ilang oras, bumaba ako sa kusina para kumuha ng maiinom. Naroroon si Jason at mukhang maayos naman ang pakikitungan niya ng araw na yon. Sa katunayan, yun pa nga atang unang pagkakataon na hindi siya nagparinig sa akin. Dahil doon ay hindi ako nagduda. Nag-alok pa siya magtimpla ng juice. Tinanggap ko naman yon dahil wala naman akong nakitang masama. Ngunit ilang minuto matapos kong inumin yun, nakaramdam ako ng matinding antok. Noong una, inakala kong pagod lamang ako dahil kulang ako sa tulog noong nakaraang gabi. Pero habang lumilipas sa mga minuto, mas lalo akong nahihilo. Nagsimula nang lumabo ang paningin ko at nahirapan akong tumayo ng maayos. Ang huling naalala ko ay sinusubukan kong bumalik sa kwarto ko. Pagkatapos nun, ay nagdilim na ang lahat. Nang magising ako, hindi ko agad alam kung nasaan ako. Mabigat ang ulo ko at parang umiikot ang paligid. Ilang segundo akong nakatulala bago ko napansin na hindi pamilyar ang silid na kinaroroonan ko. Hindi yun kwarto sa mansyon. Nang tuluyan akong mahimasmasan, napansin kong nasa isang motel pala ako. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Bakit ako nandito? Anong ginagawa ko rito? Agad akong tumayo mula sa kama kahit nahihilo pa rin. Doon ko nakitang isang lalaking hindi ko kilala. Nang mapansin niyang gising na ako, agad siyang lumapit. Gising ka na pala, ganda. Sa mga sandaling yun, wala akong panahon para mag-isip ng mahaba. Mabilis kong naalala ang mga taon ng pagsasanay ko sa taekwondo at ginamit ko ang lahat ng natatandaan ko para makalayo. Nagulat ang lalaki at hindi niya inaasahang lalaban ako. Hayop ka! Dahil sa ginawa kong paglaban, nagawa kong makalabas ng silid at tumakbo papunta sa labi ng motel. Takot at galit ang nararamdaman ko habang humihingi ng tulong. Sa kabutihang palad, may isang estrangherong lalaki roon na agad nakapansin sa kalagayan ko. Ayos ka lang ba, miss? Tanong niya. Mabilis akong umiling. Hindi ko alam kung bakit ako napunta rito at may gustong malay sa akin. Nang makita niyang nanginginig ako at halatang may problema, agad niya akong tinulungan. Sa tulong niya ay nakarating ako sa pinakamalapit na estasyon ng pulis. Doon ko ikinuwento ang lahat ng naaalala ko. Sinimulan din agad ng mga pulis ang investigasyon tungkol sa nangyari. Habang nakaupo ako sa loob ng presinto at hinihintay ang susunod na proseso, saka ko lamang nararamdaman ang bigat ng lahat. Hindi ako galit kay Colin. Sa katunayan alam kong wala siyang kinalaman sa nangyari. Pero sa sandaling yon, pakiramdam ko hindi ko kayang bumalik sa mansyon. I'm sorry, Colin. Mukhang hindi talaga ako nababagay sa mundo mo. May mga taong ayaw talaga sa akin. Naluluha kong bulong. At higit sa lahat, pakiramdam ko hindi naligtas para sa akin ang lugar na yon. Kaya nang makausap ko si Colin sa cellphone ng gabing yon, mahinahan kong sinabi sa kanya na kailangan ko munang lumayo. Pero hindi ko sinabi sa kanyang dahilan. Sinubukan niya akong kumbinsihin na bumalik pero alam kong hindi pa ako handa. Hindi dahil galit ako sa kanya, kung hindi dahil kailangan ko munang ayusin ang sarili ko matapos ang nangyari. At hanapin muli ang kapanatagang biglang nawala sa loob ng mansyon na minsan kong inakalang ligtas na tahanan ko.
Mabilis na lumipas ang 6 na buwan simula nang umalis ako sa mansyon nila Colin. Sa loob ng panahong yon, wala na talaga kaming naging komunikasyon. Ilang beses kong naisip na tawagan siya para ipaliwanag ang dahilan ng bigla kong pag-alis. Pero sa tuwing maaalala kong nangyari sa motel, nawawalan din ako ng lakas ng loob. Kaya talagang pinanatili ko ng putol ang komunikasyon namin. Hindi naman ako galit sa kanya at alam kong wala siyang kinalaman sa nangyari. Pero hindi ko rin maikakaila na natatakot pa rin akong bumalik sa lugar kung saan nangyari ang lahat ng yon. Sa halip na mag-focus sa mga bagay na hindi ko kayang baguhin, ibinaling ko ang oras at atensyon ko sa pag-aaral at sa bagong negosyo ko. Matagal ko ng pangarap magkaroon ng sariling coffee shop. Kaya nang magkaroon ako ng sapat na puhunan, sinubukan kong itayo yun. Hindi naman kalakihan ng lugar pero maayos to at malapit sa isang universidad. Kaya't maraming estudyante at empleyadong dumaraan araw-araw. Ako mismong nagbubukas ng shop tuwing umaga at tumutulong sa operasyon kapag maraming customers. Nakakapagod magnegosyo pero masaya ako dahil pakiramdam ko may direksyon ulit ang buhay ko. Masaya ako para sa'yo. Malayo pa pero malayo nang narating mo. Masayang sabi ni Cherry nang dalawin niya ako. Salamat Cherry. Ikaw naman, kamusta ka? Eto, medyo inis sa mga katrabaho kong sip-sip sa boss. Pero kinakaya ko pa naman. Parang gusto ko na nga lang gayahin ka na lang sa susunod. Mag-iipon ako ng pangpuhunan ko tapos mag-business na lang ako kahit maliit. At least walang boss. Oo, mas maganda pa rin kapag may business ka. Kahit na maliit lang ang kita, kapag nakaipon naman hindi mo napapansing malaki na pala ang kinikita mo. Huminga siya ng malalim bago ilang minuto akong tiningnan. Si Colin, hindi mo pa rin siya kinakausap? Nakablock pa rin ba siya sa'yo sa lahat? Hindi ba parang medyo unfair yun sa kanya kasi wala naman siyang kasalanan sa nangyari sa'yo? Wala pa kasi akong lakas ng loob na kausapin siya. Siguro konting panahon pa at sasabihin ko sa kanyang lahat. Nakakapanindig balahibo kasi talagang na-trauma ako sa nangyari kaya parang ayoko munang pag-usapan. Okay, sige kung yan ang gusto mo. Naiintindihan naman kita Lumipas pang mga araw na abala ako sa negosyo. Unti-unti ring dumarami ang mga regular customers namin. May ilan pang ang estudyante na halos araw-araw nang tumatambay sa coffee shop para mag-aral. Dahil doon ay mas lalo akong ginanahang pagandahin ang serbisyo namin. Isang hapon habang nakaupo ako sa counter at inaayos ang ilang record sa laptop ko, napansin kong sunod-sunod ang notification sa cellphone ko. Nung una hindi ko yun pinansin dahil abala ako sa pagkukompute ng mga gastusin sa negosyo. Ngunit maya-maya lumapit sa akin ang isa sa mga empleyado ko. Ate Pamela, nakita mo na ba yung trending na post? Ang cute ng story. Napatingin ako sa kanya. Anong post? Yung kwento ng dalawang magkababata sa probinsya. Ang daming nag-share noon. Nakakatuwa raw kasi. Napangiti ako. Talaga? Hindi ko pa nakikita Tingnan mo mamaya, halos lahat yata ng page share na yun. Tumango ako't nagpatuloy sa ginagawa ko. Ngunit nang magkaroon ako ng konting libreng oras, binuksan ko rin ang social media account ko. Tama nga ang empleyado ko dahil halos lahat ng nakikita ko ay isang post lang ang laman. Nung una hindi ko gaanong pinansin dahil marami namang kwentong nagtitrending araw-araw. Pero nang mabasa ko ang caption, napahinto ako. Ang kwento ay tungkol sa isang batang babae sa probinsya na pinangakuan ng kanyang kababata na pakakasalan siya paglaki nila. Kasama sa post ang isang lumang litrato ng dalawang batang nakatayo sa ilalim ng isang puno habang parehong nakangiti. Hindi ko alam kung bakit pero parang may pamilyar sa litrato. Kaya mas pinagmasdan ko yon. Ilang segundo akong nakatitig sa screen bago unti-unting bumalik sa isip ko ang mga alaalang matagal ko nang hindi naiisip. Naalala ko ang baryong kinalakihan ko noong bata pa ako. Naalala ko ang maliit naming bahay na gawa sa kahoy. Naalala kong ilog kung saan kami madalas maglaro tuwing hapon. At higit sa lahat, naalala ko ang batang lalaki na halos araw-araw kong kasama noon. Mas inilapit ko ang cellphone sa mukha ko habang tinitingnan ang larawan. Hindi ako nagkakamali. Kilala ko ang batang babaeng nasa litrato dahil ako yun. Hala ka, bakit nandito ang picture namin ng kababata ko? Bigla akong natahimik habang nakatitig sa screen. Pakiramdam ko, bumalik ako sa panahong wala pa akong iniisip na problema. At ang pinakamalaking alalahanin ko lamang ay kung saan kami maglalaro pagkatapos ng klase. Habang binabasa kong kwento,
Mas lalo kong naalala ang kababata kong si Allen. Palagi kaming magkasama noon. Kapag may pupuntahan ako, sumasama siya. Kapag may nangaasar sa akin, siya ang unang nagtatanggol. Kapag may mga prutas sa likod ng bahay nila, lagi niya akong binibigyan kahit siya mismo ang mapapagalitan. Naalala ko rin ang araw bago kami umalis ng probinsya. Nung mga panahon yun, hindi ko pa lubos na iintindihan kung gaano kalaking pagbabago ang mangyayari sa buhay namin ni Mama. Ang alam ko lang ay lilipat kami sa syudad at baka hindi ko na makita ang kaibigan ko. Galit na galit noon si Allen nang malamang nga alis kami. Bigla kong naalala ang huling pangyayari ng araw na yon. Ano bang problema mo? Tanong ko sa kanya habang nakaupo kami sa ilalim ng mangga. Ang problema ko, aalis ka. Oh, ano naman? Hindi ka na babalik. Sino bang may sabi? Narinig ko, sabi ng nanay mo. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Natawa pa ako noon. Malay mo naman bumalik kami. Huwag ka namang negative dyan. Umiling siya. Hahanapin kita kapag hindi ka bumalik. Sinasabi ko talaga sa'yo yan. Talagang gagawin ko yan. Natawa ulit ako. At paano mo naman gagawin yon? Basta, hahanapin kita paglaki natin. Bakit naman? Kasi gusto ko. Ano naman ang gagawin mo kapag nakita mo ako? Hindi siya agad sumagot noon. Ilang segundo siyang nag-isip bago nagsalita. Pakakasalan kita. Natawa na lamang ako noon dahil mga bata pa kami at wala naman akong pakialam sa mga ganung bagay. Pagkatapos ng araw na yun, umalis na kami ng probinsya at hindi ko na siya muling nakita pa. Habang nagpapatuloy ako sa pagbabasa ng post, napansin kong may isa pang larawan sa ibabang bahagi ng artikulo. Larawan yun ng isang binatang nasa tabi ng isang matandang babae na mukhang kakapanayam lamang ng local media. Nung una hindi ko agad pinansin, pero nang mas makita ko ng maayos ang mukha ng lalaki, napahinto ako. Paulit-ulit kong tiningnan ang larawan. Pagkatapos ay binasa ko ang pangalan. Pagkatapos ay tiningnan ko ulit ang mukha niya. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Colin yun. Muli kong binasang buong artikulo mula umpisa hanggang dulo. Nabanggit doon ang pangalan ng batang lalaki sa kwento. Allen. Doon ko tuluyang napagdugtong ang lahat. Ang kababata kong si Allen at ang lalaking nakilala ko bilang Colin ay iisang tao pala. Hala ka! Si Colin pala yung kababata ko? Ibig sabihin talagang nahanap niya ako? At natupad ang sinabi niyang pakakasalan ako? Bulalas ko. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakaupo sa counter habang nakatulala sa cellphone ko. Maging ang isa sa mga empleyado ko ay napansin na yata ang pagiging tahimik ko. Ate Pamela, ayos ka lang ba? Mabilis akong napatingin sa kanya. Oo, may naalala lang ako. Tumango naman siya at bumalik sa ginagawa niya. Ako naman, nanatiling nakaupo habang iniisip ang lahat ng nalaman ko. Bigla kong naalala ang maraming bagay na hindi ko pinansin noon. Naalala ko kung gaano kadali para kay Colin na magtiwala sa akin. Naalala ko kung papaano niya akong tinulungan kahit hindi naman niya ako obligasyon. Naalala ko rin kung gaano siyang naging mabait sa akin mula pa lamang sa simula. Grabe, totoo ba to? Bakit parang hindi pa rin ako makapaniwala? Hindi ko mapigilang sambit. Habang iniisip ko ang lahat ng yon, unti-unti kong napagtatanto na may mga bahagi ng kwento namin na hindi ko pa pala alam. Matapos ang ilang buwang paglayo sa kanya, nakaramdam ako ng matinding pagnanais na malaman kung gaano karaming alam niya tungkol sa nakaraan namin. At kung kailan niya unang nalaman na ako ang batang matagal niya nang hindi nakita. At sa mga sandaling yun, parang gusto ko nang makita si Colin at makasama. Colin's point of view. Makalipas ang isang buwan mula nang umalis si Pamela, pakiramdam ko mas lalong bumigat ang bawat araw na lumilipas. Nung una inakala kong kailangan lang niya ng panahon para maayos ang sarili niya, kaya't pinili kong respetuhin ang desisyon niyang lumayo. Hindi ko siya kinulit at hindi ko rin siya pinilit na sabihin kung nasan siya, dahil umaasa kung kusa rin siyang babalik kapag handa na siya. Ngunit habang lumilipas sa mga linggo, mas lalo kong nararamdaman na may mga bagay siyang hindi sinasabi sa akin. Kilala ko si Pamela at alam kong hindi siya basta-basta aalis nang walang mabigat na dahilan. Ano? Wala pa rin? Hindi mo pa rin siya makontak? Tanong ng matalik kong kaibigan na si Renz. Mabagal akong umiling.
Wala. Pinutol niya na talaga ang komunikasyon namin. Hanggang ngayon iniisip ko kung ano bang malalim niyang dahilan para umalis siya sa mansyon. Baka may hindi siya sinasabi sa'yo. Baka mamaya may ginawa palang hindi niya nagustuhan ng tita mo at pinsan mo. Hindi ko nga alam dahil wala naman siyang sinasabi sa akin. Iyon nga, baka hindi niya sinasabi sa'yo kasi nga natatakot siya. At ikaw na nga nagsabi na hindi siya katulad ng ibang babaeng nakilala mo. Baka naisip niya na kapag nagsumbong siya sa'yo, maging dahilan pa yun para mag-away kayo ng pamilya mo. Kaya umalis na lang siya. Sa loob ng 1 buwan, halos wala akong ibang ginawa kung hindi hanapin ang mga sagot na hindi niya maibigay sa akin. Hindi rin naging madali ang sitwasyon sa mansyon dahil napansin kong may mga empleyadong tila may gustong sabihin pero natatakot lamang magsalita. Habang mas lalo akong naghahanap ng impormasyon, mas lalo ring lumalakas ang kutob ko na may nangyaring hindi ko alam nung araw na umalis si Pamela. Isang araw habang nasa opisina ako, nakita ko sa social media ang isang larawan ni Pamela sa loob ng isang maliit na coffee shop. Nakangiti siya habang inaasikaso ang customer. At kahit simpleng larawan lang yon, pakiramdam ko gumaan ng konting loob ko dahil alam kong maayos siya. Doon ko rin nalaman na meron siyang sariling negosyo at mas naging determinado akong makausap siya ng personal. Ngunit bago ko pa siya puntahan, may isang lugar muna akong gustong balikan. Isang lugar na matagal ng bahagi ng mga alaala naming dalawa. Ang lumang puting bahay sa probinsya. Iyon ang bahay ng lolo at lola ko noon at iyon din ang lugar kung saan nagsimula ang pagkakaibigan naming dalawa noong mga bata pa kami. Marami kaming alaala roon at sa tuwing naaalala kong nakaraan, palagi kong naaalala ang batang si Pamela na laging nakasunod sa akin. O kaya naman, inaaway ako dahil inaagaw ko mga bayabas sa pinipitas niya. Pagdating ko sa lugar, halos wala nang nagbago maliban sa ilang bahagi ng bakuran na inayos na ng mga kamag-anak ko. Habang naglalakad ako papunta sa bahay, nakita kong isang babaeng nakatayo malapit sa lumang puno ng mangga. Nakatalikod siya sa akin at tahimik lang na nakatingin sa paligid. Hindi ko kailangang hulaan kung sino yon. Kahit ilang buwan kaming hindi nagkita, kabisado ko pa rin ang bawat galaw niya. Dahan-dahan akong lumapit hanggang sa ilang hakbang na lang ang layo namin. Pamela, agad siyang napalingon. Kitang-kita ko ang gulat sa mukha niya nang makita ko. Ilang segundo siyang natigilan habang nakatitig lang sa akin. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Bahagya akong ngumiti bago tumingin sa lumang bahay sa likuran niya. Pwede bang ako munang magtanong? Bakit ka nandito? Napailing siya ng mahina. Nakita ko kasi yung post tungkol sa 2 batang magkababata. Naalala ko yung lugar na ito kaya napadaan ako. Tumango ako. Ako rin, kaya nagpunta ako rito. Muli siyang napatingin sa akin at napansin kong parang may gusto siyang itanong pero nag-aalinlangan siya. Hindi ko na siya pinahirapan pa. Alam mo na, hindi ba? Ano? Na si Allen at si Colin, alam kong tama ang hinala ko. Ikaw si Allen? Tanong niya. Tumango ako. Ako si Allen. Nanatili siyang nakatingin sa akin ng ilang segundo bago niya dahan-dahang tinakpan ang bibig niya. Para siyang hindi makapaniwala sa naririnig. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Napangiti ako ng bahagya. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Ilang beses ko yung pinag-isipan pero wala akong mahanap na tamang pagkakataon. Bakit hindi mo sinabi noon pa? Dahil natatakot ako. Natigilan siya. Ikaw? Natatakot? Tumango ako. Oo. Natatakot akong baka hindi mo na ako maalala. Natatakot din akong baka kapag nalaman mong totoo, isipin mong ginagamit ko lang ang nakaraan natin para mapalapit sa'yo. Tahimik siyang nakikinig habang nagsasalita ako. Kaya pinili kong hayaan na ikaw mismong makaalam. Pero hindi ko inaasahan na mangyayari yun sa pamamagitan ng isang viral post. Bigla siyang natawa ng mahina. Ako rin naman. Makalipas ang ilang segundo, nakita kong namumuo ang luha sa mga mata niya. Bago pa ako makapagsalita, mabilis siyang lumapit at mahigpit akong niyakap. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at niyakap ko rin siyang pabalik. Pakiramdam ko, muli ko siyang nakita hindi lang bilang asawa ko, kung hindi bilang batang matagal ko nang hinanap sa napakaraming taon. Pasensya ka na kung umalis ako sa mansyon ang walang pasabi. Dahil yun sa tita at kay Jason. Kumunot ang noo ko. Bakit? Ano ginawa nila?
Doon na niya ikinuwento sa akin ng lahat. Nagsimulang mamuo ang matinding galit sa loob-loob ko. Hindi ko alam na ganun palang nangyayari at hindi ko mapapalagpas to. Babalik ako. Hindi pwedeng palampasin kong ginawa nila sa'yo. I-send mo na lang sa akin ang address mo kung saan ka nakatira. Dediretso ako sa'yo pagkatapos ng lahat. Anong gagawin mo? Basta, ako nang bahala. Matapos ang sandaling bonding namin at ang pag-uusap, umalis na ako. Pagkabalik ko sa mansyon, may kasama na agad akong pulis. Pinilit kong paaminin si Jason sa ginawa niya at inamin niya rin ang lahat. Ang kapal ng pagbumuka mo? Pinatira na nga kita rito tapos ganun pang gagawin mo sa asawa ko? Galit na galit kong sigaw. Nilalayo lang kita sa babaeng alam kong pera lang ang habol sa'yo. Hindi siya ganong klase ng babae. Dahil sa ginawa mo, mabubulok ka sa kulungan. Pinalayas ko na rin sa mansyon ng tiyahin kong si Joanne. Kasabay nun, inayos ko ang lahat sa amin ni Pamela. Sinimulan ko siyang ligawan kahit mag-asawa na kami. At nang gumaling si Mami, masayang masaya siyang nakita niya si Pamela. Napakaganda mo pala talaga. Kaya pala palagi kang bukang bibig ng anak ko. Nakangiting sabi ni Mami sa kanya. Humagikik si Pamela. Talaga po? In love po kasi sa akin ang anak ninyo. Anya, sabay tawa. Natawa na lang din ako saka siya niyakap ng mahigpit. Sa mansyon, kaming tatlo na lang nakatira doon. Hindi na ako nagpatira pa ng kahit na sino dahil ayokong may gawin pa silang masama sa asawa ko. Sa paglipas ng taon, mas naging matibay ang pagsasama namin ni Pamela. Nakapasa siya sa board exam at nagkaroon ng ilang negosyo. Hindi nagtagal, biniyayaan din kami ng anak kung saan wala na akong mahihiling pa. Salamat sa lahat. Malambing niyang sabi matapos magpatulog ng anak namin. Wala kang dapat ipagpasalamat, mahal ko, dahil ikaw ang nagbigay ng liwanag sa malungkot kong mundo. Sa iyo ko dapat magpasalamat. Mahal na mahal kita. Sambit ko bago siya hinalikan sa labi. Wakas!